Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong magkakahiwalay na misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang sunod-sunod na nakaranas ng pagharang, paghabol at pagbomba ng tubig mula sa mga barko ng China. Unahin natin ang misyon sa Ayungin Shoal kung saan isang barko ng Pilipinas ang nasagi at isa pang barko tumirik sa gitna ng dagat at kinailangang hatakin. Isang barko naman ng misyong yan ang nakalusot kahit nabangga rin ng China Coast Guard. Nakuhanan ang ilang tagpo ng team ni Ian Cruz at narito ang kanyang pagtutok. Pumuputok pa lamang ang liwanag magala sa isang umaga ng pagitnaan ng dalawang China Coast Guard vessel ang ML Kalayaan. Nasa gitna siya ng dalawang China vessel. At simulan itong bombahin ng tubig. Kitang-kita ito sa kinaroroonan naming BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard na hinarang naman ng isa pang China Coast Guard ship. Ang ilang minutong pagbuga ng tubig, naalpasan ng ML Kalayaan. Pero hinabol pa rin ito ng mga barko ng China. Pero ilan ang tumitira? Dalawa. Mga kapuso, kasalukuyan pong winawater cannon itong malaking Coast Guard vessel, yung ating Rore vessel na napakaliit pero hindi sila nagpapatinag. Patuloy yung kanilang girean kanina pa. Pero hanggang sa ngayon, hindi nagpapatinag itong ating mga tropa. Madidikitan na sana ang Rore vessel pero nagtago ito sa gilid ng aming barko. Wala nang patayan ang tubig ng barko ng China. Sunod naming nakita ang mga militia vessel ng China na tila may koordinasyon din ng paggalaw sa pag-corner sa ML Kalayaan. Humaharang na rin sa kanya ang iba pang barko ng China. Halos magkatamaan na ang ML Kalayaan at ang militia vessel. Muling inabot ng water cannon ng China Coast Guard 5204 ang ML Kalayaan. At sa lakas ng tubig, hindi na halos makagalaw ang ML Kalayaan. At pagkalipas ng ilang minuto, napapalibutan tayo ngayon ng mga China Coast Guard, gayon din itong mga militia vessels. At itong nasa likuran natin, yan yung ML Kalayaan, yan yung Rore vessel ng ating pamahalaan na naghahatid ng tropa at mga supplies doon sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa kanila ay tila nagkakaproblema dahil nga nabasa na raw yung karamihan sa mga gamit doon sa loob, nabasag din yung salamin at baka hindi na sila makaandar pa. Dahil di na gumana ang generator, hindi na makastart ang makina ng ML Kalayaan. Ipinasya agad na hilahin ang tumirik na ML Kalayaan. Malakas ang alon sa West Philippine Sea kaya hindi naging madali ang pagdikit nila sa BRP Sindangan. Uy! Nawasak! Jules, nawasak! Nagtamo ng bahagyang pinsala ang ML Kalayaan dahil sa sagian, pero maayos ding naikabit ang lubid para mahila siya pabalik sa mainland Palawan. Tinotow na itong ML Kalayaan matapos nga mapinsala dahil sa pangwawater cannon ng mga China Coast Guard kanina, pero hanggang ngayon makikita natin na nakabukas pa rin yung kanilang mga water cannon. Hindi rin nakaligtas sa water cannon ng China Coast Guard ang BRP Cabra na escort ng isa pang Rore vessel na nasira ang mast dahil sa pambobomba ng tubig. Dahil sa tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver ng China Coast Guard, nauwi sa banggaan ang unay sa May 1 at ang China Coast Guard vessel. Gayunman, tagumpay na nakapasok sa Ayungin Shoal ang unay sa May 1 bandang 7:40 ng umaga. Mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nakaranas din ng panghaharas ang tatlong barkong bahagi ng humanitarian and support mission sa Scarborough Shoal. Sa gitna niyan, natuklasan ng BIFAR na muling ibinalik ng China ang mga floating barrier nila na tinanggal po ng Pilipinas noon, lalo't delikado. Diyan naman tumutok si June Veneracion. Malalaking alon ang sumalubong sa amin habang papalapit sa Scarborough Shoal umaga nitong Sabado.
Pero wala yan kumpara sa mga kakaharapin pang hamon ng Humanitarian and Supply Mission ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang papalapit sa Scarborough Shoal. 3 barko ng BFAR ang kasama sa misyon, ang BRP Dato Bangkaw, Dato Sanday at Dato Tamblot, para magdala ng krudo at iba pang tulong para sa mga mangisdang Pinoy. Nasa 17 nautical miles mula sa Scarborough nang magparamdam ang mga barko ng China Coast Guard. Bumuntot, gumilid, at humarang. Sa radyo, mayat-maya na ang pasok ng babala. Hindi lang mga puting barko ng China ang nangaharas, pati mga Chinese militia vessel. Dahan-dahang dinikita ng BRP Dato Bangkaw. Nasira ang bahagi ng railing ng Dato Bangkaw. Nagpalipad ng eroplano ang BFAR. Pero hindi lang tensyon sa baba ang nakita, kundi pati floating barrier sa bunganga ng bahura na ibinalik na naman pala ng China. Noong Setyembre, pinatanggal na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasado alas 9 ng umaga, nang magsimulang paganahin ng China Coast Guard ang kanilang water cannon. Malapit na kami sa bunganga ng Scarborough Shoal at ito ay bumubuga na ang water cannon ng China Coast Guard para harangin itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero nang tumagal, diretso na ang buga. Lakas ng pressure na yun. Ito, pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. Hindi bababa sa 8 beses binomba ng water cannon ang mga barko ng BFAR. Nayupi ang bahagi ng radar ng BRP Dato Bangkaw. Ito yung pinaka-challenging. Nakita naman kung gaano katagal yung standoff. Mas aggressive sila, no? Dati shadowing, dangerous maneuvering, yun ang ginagawa sa barko natin. And then, pag nalagpasan na natin yung dati, okay na yun. Pero ngayon, di talaga tayo tinatantanan, no? Hanggat makakagit-git, gigit-gitin talaga nila. To the point na naglabas na talaga sila ng water cannon. Sa kabila ng gulo na tumagal ng 4 na oras, itinuloy pa rin ang pamimigay ng krudo at iba pang tulong sa mga mangingisda. Palaging ginagato ang mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Nag-deploy ang China Coast Guard ng rigid inflatable boat. Sakay ang 5 tauhan papunta sa direksyon ng bigayan ng tulong para sa mga mangingisda. Pero hinarang sila ng 2 tauhan ng BFAR na sakay din ng inflatable boat. Sa kabila ng dinanas sa kamay ng China, babalik pa rin daw ang BFAR para sa mga susunod nilang misyon sa Scarborough Shoal. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hirap na ba kayo sa biyahe dahil sa tindi ng Christmas rush traffic? Humanda ang mga commuter sa Huwebes at Biyernes dahil sasabay pa ang transport strike ng Piston. Nakatutok si Joseph Moro. Saktong 2 linggo bago magpasko, siksikan na sa Divisoria dahil sa mga nagki-Christmas shopping at matapos makipagbuno sa pamimili. Sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeep naman, makikipagsabayang makasakay. Tulad ni Aling Erlina na pauwi na ng Guadalupe at namamahalan sa tricycle. Kaya hindi nga ako nasakay dyan. Minsan 40. Sa jeep lang 11 hanggang PGH. Kung mahilig kayong mamili dito sa Divisoria para sa Pasko, baka magkaproblema kayo sa inyong masasakyang mga jeep dahil nag-anunsyo ang grupong Piston ng tigil pasada mula December 14 hanggang December 15. Ayon sa Piston, tinatayang 100,000 mga miyembro nila ang sasali sa buong bansa para paralisahin ang karamihan sa mga ruta sa Metro Manila. Sa ngayon talaga ay humaharap tayo sa Christmas season. Pero kami po ay nananawagan sa lahat ng ating mga mamamayan na sana ay unawain. Posible rin daw na tumagal pa ang tigil pasada kontra pa rin sa PUV Modernization Program kung saan kinakailangan mag-consolidate o bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon ang mga jeep hanggang December 31.
Ang jeepney owner na si Miravi naiyak na lamang sa posibilidad na mawalang parambula ang kanilang pinagkakakitaang dalawang jeep. Nag-resign kasi siya bilang guro at tumaya sila mag-asawa sa pag-jeep sa puhunang 100,000 piso. Kasi pinag-ipunan po yun. Hindi po yun simpleng pinulot sa kalye. Bilang isang mahirap, small operator, pinundar namin, dugat pawis. Ang grupo ni Romel na mga jeep na namamasada sa Guadalupe nag-consolidate noong 2019. Mayroon umano silang nakadil na Chinese na nagsabing magbibigay ng unit sa kanila kapalit ng kanilang mga prangkisa. Pinangakuan ng sweldo ang mga operator at jeep pero never po nagbigay kahit 5 butas, hindi po sila nagbigay sa amin. Ginamit po ang franchise namin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bukod sa mga barko ng PCG at BIFAR, hindi rin tinantanan ng China at hinarang pa ang civilian convoy na biyaheng Lawak Island para maghatid ng pamasko at tulong sa mga sundalo at mangingisda. Kung nagtagumpayan, alamin po sa live na pagtutok ni Jonathan Anda. Jonathan. Vicky, 3 barko ng China ang umaligid sa amin sa West Philippine Sea. 2 barkong pandigma, 1 China Coast Guard. Alam mo, dapat 3 barko rin ng Philippine Coast Guard yung mag-escort sa amin. Pero naging 1 na lang kasi yung 2 rumescue dun sa Ayungin Shoal kung saan ang haras din yung China. Nangihinayang tuloy yung grupong atin ito, Coalition, dahil ito sana ang kauna-unahang supply mission na pinangungunahan ng mga sibilyan na makakatapak sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Habang taimtim ang dasal sa gitna ng West Philippine Sea kahapon, wala kaming kamalay-malay na ang sinabayan naming civilian convoy may umaaligid na pala na barko ng China. Sa bridge ng aming barko, may nangyayari ng kritikal na desisyon. Ano pong advice ng Coast Guard? Proceed pa rin sa mission. Okay, pero confirmed sir na ano yun, Chinese vessel? Positive ma'am. Proceed po sa mission, sir? Roger, proceed pa rin tayo sa ruta natin. Pero ilang saglit lang sumulpot na sa radar ang China Coast Guard at isa pa nilang barko. Ayun no? Ngayon sinundan niya pa tayo ngayon no? Bagamat wala kaming natanggap na radio challenge o pagtaboy at pagbomba ng tubig, nag-dangerous maneuver umano ang mga barko ng China na pilit humaharang sa aming dadaanan na pwede raw mauwi sa banggaan. Sabi mo, bumalik na tayo ma'am. Si Kapitan ayaw natin tumuloy ka mo. Babalik na kami. Ang atin ito Coalition gusto pa rin sanang tumuloy. We listen to the captain kung ano yung sasabihin niya na the best course for us. Pero pagdating na sa bandang Kayumanggi Bank, bumwelta na pabalik ang aming barko. Kahit nasa 240 kilometers na lang ang layo sa pupuntahan naming isla ng Lawak, malapit sa Ayungin Shoal at Recto Bank. Sa kabila ng aming pagbelta, hindi kami tinantanan ng sumusunod na China Coast Guard. 2 oras na kaming sinusundan nitong barko ng China na nandito. Actually, 3 sila na umiikot-ikot dito sa aming barko kanina pa. Yung isa, Navy ship, nandoon sa may bandang dulo na yon. Kanina yung isa sa kanila, pumagitna pa dito sa barko natin at sa barko ng Philippine Coast Guard. Dismayado ang marami sa 200 volunteers ng atin ito Coalition, lalo't 6 na buwang pinagplanuhan at pinag-ambagan ang Christmas convoy. Hindi ito ang huli, tuloy tayo. We're hoping na next year, gawin natin ito ulit. Kasi again po, ang ating objective ay i-normalize na ang West Philippine Sea dapat accessible sa mga Pilipinong katulad natin. So sorry po, hindi natin natuloy yung ano nyo. Hindi po normal yung galaw po kanina ng Chinese vessel. Talagang magkakaroon po talaga ng may tension po talaga mangyayari. Buti na lang nakahiwalay sa isang bangka ang mga ipamimigay na Noche Buena at hygiene kits sa mga sundalo at mangingisda sa pupuntahan sana naming isla ng Lawak sa West Philippine Sea. Kaninang alas 5 ng umaga, nakarating ito ng isla at nalusutan ng mga barko ng China. Kaya para sa grupong atin ito, mission accomplished pa rin ang biyaheng ito. West Philippine Sea! Atin ito! Atin ito! West Philippine Sea! China layas! Atin ang Pinas! Atin ang Pinas! China layas! Para pakinggan!
Vicky, may mga Palawenyo kami kasama sa West Philippine Sea at ngayon nakabalik na kami rito sa Palawan. Ikukwento raw nila sa mga kapwa nila Palawenyo yung nasaksihan nilang pambubuli ng China para raw may alam at makialam ang mga taga-Palawan na siyang pinakamalapit sa West Philippine Sea. Mula po rito sa El Nido para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Bukod sa bagong diplomatic protests, ipinatawag na rin ng Foreign Affairs Department ang Chinese Ambassador kasunod ng bagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Galit na galit naman ang hepe ng Sandatahang Lakas kahit matagumpay siyang nakasampa sa BRP Sierra Madre. At nakatutok kami ni Maki Pulido. Sirang makina ng barkong ML Kalayaan ng National Task Force. Sirang communications at navigation equipment ng bangkang Datu Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at pagkasira ng palo o mast ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Ilan lamang yan sa pinsalang idinulot ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend. Sa insidente ito rin nakita ang pinakamalaking deployment ng China laban sa resupply mission ng Pilipinas. 2 barko ng kanilang Navy, 8 barko ng kanilang Coast Guard at 36 na Chinese militia. Sa kabila niyan, sabi ng Pangulo, lalo lang daw pinatibay ng mga hakbang ng China ang determinasyon ng Pilipinas na ipaglaban at protektahan ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Iniutos ng Pangulo na ikasamang ang misyon ay sinaalang-alang kaligtasan ng mga sundalo pero itinutuloy pa rin ang pagtupad sa misyon. Hindi raw natitinag ang Pilipinas. Kahapon pa lang itinawag na ng Pilipinas sa China ang protesta nito bagamat natagalan bago sumagot ang China. Ito yun ang pagkasundo ang hotline para sa agarang pagresolba ng mga ganitong insidente sa dagat. Gayunman, there is a dissonance between what is being said and promised between what's happening in the waters. And that's the reason why we're calling on China to be a responsible member of the international community. nagpaabot na rin ng protesta ang ating embahada sa Beijing sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. At ipinatawag din ngayong hapon si Chinese Ambassador Wang Xilian sa Foreign Affairs Department para iparating pa rin ang ating protesta. Kailangan naman pag-aralan pa ang mga mungkahi ng ilang mambabatas na ideklarasyang persona non grata, kaya walang ganyang hakbang. Wala ring balak ang Pilipinas na gumanti rin ng water cannon kahit may ganyan din ang mga barko ng Pilipinas. Pero we have made some adjustments given the recent developments. Yes, as soon as the President approves the national strategy. Ang pagbuntot ng mga barko ng China sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong Sabado, nasaksihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na lula ng isa sa mga resupply boat. Yung gitgitan, no, talagang dumidikit yung mga Chinese militia vessels, malalaking mga barko. Dun sa maliit na boat natin, yung several times, no, kinat tayo until finally nag-water cannon sila sa atin. At the distance, nakikita rin namin na wino-water cannon nila yung atin, yung MV Kalayaan. Nung matapos yung water cannoning, yun, finally binunggo tayo nung Chinese Coast Guard. Galit na galit ako, no? Because we were performing a legitimate military operations in our exclusive economic zone. Pero tagumpay pa rin siyang nakasampa sa BRP Sierra Madre at nakumusta ang mga sundalong nagbabantay roon. Mahirap po yung conditions ng pamumuhay nila dun sa BRP Sierra Madre, and yet, no, high moral sila na nagsisilbi para sa ating bayan. At nung paalis na ako, paalis na yung aming boat, yung Unaiza May, no, kumakaway sila. Merry Christmas, sir! Nasa 40 barko ng China ang nabilang ni Browner, pero aabot daw ito ng higit 100 sa buong paligid ng Ayungin Shoal at Mischief Reef. Sa ngayon, mas prioridad daw ang resupply kesa sa refurbishment ng nabubulok na BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. What we need is to continue maintaining our post. No? We considered it a military post. Sa kabila raw ng tumitinding pambubuli na naranasan niya mismo, sabi ni Browner, maximum tolerance pa rin ang utos niya sa mga sundalo. Tutuloy-tuloy pa rin yung gagawin natin mga operations dyan. Kahit ganyan, no? kahit na hinaharangan tayo ng China, we have to do it because it's our obligation and it's our right. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Good
Good evening mga kapuso! Boses ng mga kabataan mula sa Cagayan de Oro ang nanaig sa unang season ng The Voice Generations. Ang nakakawaw na a cappella performance ng vocal mix ni Kurt Stel, balikan sa chika ni Nelson Canlas. Makapigil hininga at makapatid-litid na performances ang ibinigay ng 4 na nanaig sa first season ng The Voice Generations. Ang Buena Manong nagpasiklab sa grand finale, ang singing duo ng Music and Me ng Bohol as coached by Julian San Jose. Sinundan sila ng singing trio na P3 as mentored by Billy Crawford. Pangmalakasang bosesan din ang heartfelt a cappella number ng grupong Vocal Mix as mentored by Coach Stel ng SB19. At concert levels na biritan ng girl group na sorority ni parokya ni Edgar Lee, Coach Chito Miranda. Sa huli, nanaig ang boses ng mga kapuso at ang text votes ang nagdesisyon sa magiging grand winner. The winner of The Voice Generations is Vocal Mix! Ang grupo mula sa Cagayan de Oro naging emosyonal kasama ang kanilang coach na si Stel dahil nanumbalik daw ang kanilang mga naging sakripisyo. Napakahirap po talaga ng dinaran. Naging support system po namin yung isa't isa po. Wala kaming bahay dito, walang financial support. Feeling ko yung suporta na yon ang nagpatibay din lalo sa samahan nila. Sobrang maswerte kami na nabigyan ng pagkakataon at nagbukas ang pinto para sa ganitong klaseng talento marinig at makita dito sa buong bansa. Nag-uwi ang grupo ng recording contract at 1 million pesos. Ano gagawin nito sa 1 million? Di ba namin alam, paplanuhan pa po namin. Hindi namin expect po kasi. Siguro masasabi ko sa perang nakuha nila, bukod sa ipang-celebrate niya ng Christmas with your family, pwede niyo siyang gamitin para makabili or magkaroon kayo ng sariling sa inyong mga gamit para magagamit niyo sa mga kailangan niyo in the future, recording, microphones, etc. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nasa monsoon break po tayo ngayon ayon sa Pag-asa. Pansamantala kasing humina ang northeast monsoon o hanging amihan at hindi nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero posibleng lumakas ulit ang ihip nito sa mga susunod na araw. Patuloy namang iiral yung easterly sa halos buong bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon bukas. Maliban lang sa gabi dahil posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Cagayan at Isabela, Aurora, Quezon at Mindoro provinces. May pag-ulan din sa Visayas, lalo sa northern at eastern Samar, pati sa ilang lugar sa Leyte provinces. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Bandang gabi rin, inaasahan ang pag-ulan sa Mindanao gaya sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, Soc-Sargen at Caraga. Dito sa Metro Manila, magdala pa rin ang payong panangga sa init at tsansa ng localized thunderstorms. May maaga pamasko sa mga sineserbisyohan ng Meralco. Sakto sa panahong patok ang mga kumukuti-kutitap na mga ilaw. Ang sample niyan, tinutukan live ni Oscar Oidas. Double O!
Yes, Ivan, sa mga nagnanais ng maraming Christmas lights sa kanilang mga bahay pero nangangamba sa posibleng mataas na konsumo ng kuryente, may good news ang Meralco. Sa dami ng mga kumukuti-kutitap na ilaw, ewan ko na lang kung di mo pa ma-feel ang spirit of Christmas. Iba't ibang kulay, samot-saring klase ng pailaw, pumapalumuti sa bahay na ito sa may Policarpio Street dito sa Mandaluyong. Tuloy, dinarayo ito ng mga tao para namnamin at magpa-selfie na rin. Bahay ito ng pamilya Dalisay. Dati na raw nila itong ginagawa pero medyo natigil noong pandemya. Kaya ngayong ginawa nila itong muli, halatang ginanahan ng gusto. Mapasa ang anggulo mo man kasi tignan, magniningning ang kanilang tirahan, maski pa sa may bubungan. Ang tanong, baka naman sobrang mahal niyan sa kuryente. Pero ayon sa Meralco, di naman daw ganun kalakas ang konsumo ng mga Christmas lights. Lalo kung LED ang ginagamit natin, hindi pa rin tataas yung konsumo mo kumpara pag summer months. Ang good news pa, singil sa kuryente ng Meralco ngayong Disyembre. Tatapyasan daw ng 80 centavos kada kilowatt hour. Katumbas ito ng 159 pesos na kabawasan sa kabuang bill ng pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. The significant reduction is in the WSM prices of almost 2 pesos and 80 centavos, rounding it off, no? And primarily because of lower demand and better dispatch from the power plant. Nakatulong din daw ang paglakas ng piso laban sa dolyar. Ang kabawasang ito ngayong buwan ayon sa Meralco ay higit na mas mataas kaysa sa naranasang pagtaas ng rate nitong nakalipas na 2 buwan. Kaya kung dati, tayo raw ang may pinakamahal na kuryente sa Asia, hindi na ngayon. Ayon sa International Energy Consultant o IEC, isang Australia-based consulting firm, sumusunod na lang tayo sa Singapore at Japan, habang pang 21 naman out of 46 na bansa globally. Pero iba, nagmura man ang presyo ng kuryente ayon sa Meralco ay dapat maging masinop pa rin tayo sa paggamit nito. Pag malalim na ang gabi at wala naman ang tumitingin, maigirong patay na ang mga Christmas lights at sindihan na lamang sa susunod na gabi. Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida. Mahigit 300 Pilipino na mula po sa Israel ang nakabalik ng bansa matapos maipit sa bakbakan ng grupong Hamas at Israel. Dagdag yan ang 27 nakauwi ngayong araw. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakahinga na raw ng maluwag sina Aida Andaher Santiago, hotel worker, at Ronnie Compay Basco, caregiver, sa kanilang pagdating sa bansa mula sa Israel. Si Basco, excited na sa Pasko dahil huli raw siya nakapagpasko sa Pilipinas, 5 taon na ang nakararaan. Paglabas namin ng gate doon sa taas at nakita ko po yung welcome home ng OWA, biglang bumulusok po yung damdamin ko, napaiyak po ako. Nakita po nila kung ano yung emosyon na napunta sa akin. Hindi ko po may lalarawan sa inyo kung anong pakiramdam po sa ngayon. Kabilang sila sa 27 na OFW na tumakas sa kaguluhan nung salakay ng Hamas ang Israel, 2 buwan na ang nakalilipas. Masayang-masaya po na makakasama ulit yung pamilya na magpapasko at nakabalik po kami ng ligtas. Sa 18 taong nilagay ko po sa Israel, etong gerang to ang pinaka-worst na naranasan ko. Tuloy-tuloy po yung gera, bomba, sirena. Hindi mo na alam kung kakayanin pa ng dibdib mo yung naririnig mo mga bomba. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 362 na ang kabuang bilang ng nagbalik sa bansa. May mga darating pa bago matapos ang Disyembre. Tiniyak ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na bibigyan nila ng tulong pinansyal, training, kabuhayan at iba pa ang mga nagsiuwi. Umabot na raw sa 600 million pesos ang nagastos sa Action Fund ng DMW dahil sa pagtulong sa mga OFW sa iba't ibang bansa. More than enough ang pondo natin. Hindi po issue ang budget. It's really a matter of mobilizing the resources.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Isa pang religious group ang pinaimbestigahan sa Senado dahil sa umunoy pang-aabuso sa mga menor de edad na babae. Yan po ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. At nakatutok si Mav Gonzalez. Pinaiimbestigahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga umano'y pang-aabusong nagaganap sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa ilalim ng leader nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dito ang umano'y large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Sa impormasyong nakarating kay Senador Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon, meron umanong grupo ng mga babae si Kibuloy na tinatawag na pastoral. Ang ilan sa mga babae nagbibigay umano ng serbisyong sexual kay Kibuloy, habang ang iba naman ay para sa mga personal na gawain gaya ng paglalaba, pagpapaligo, paglilinis ng kwarto at pagmamasahe sa lider nila. Ayon kay Hontiveros, menor de edad pa umano ang ilang babae ng ma-recruit. Bukod pa rito, sa pilitan umanong namamalimos at nagsosolicit ng pera ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At pag hindi nila naabot ang kota nila, pinaparusahan sila. Gusto rin daw niya patingnan sa Senado kung sapat ba ang mga batas natin laban sa human trafficking para mapigilan ang large-scale trafficking na ginagawa sa likod ng mga religious organization. Nasa most wanted list ng FBI sa Amerika si Kibuloy at iba pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa mga alegasyon ng sex trafficking of children, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kinukunan pa namin ng pahayag si Pastor Kibuloy pero dati nang itinanggi ng simbahan nila ang mga paratang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay pa rin ang mga naganap sa West Philippine Sea, iginiit ng China na professional at restrained ang kanilang ginawa sa mga barko ng Pilipinas. Ayon pa sa Foreign Ministry ng China na ayon daw sa batas nila at sa international law ang anilang mga hakbang ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Dismayado raw ang China sa Pilipinas at inaalmahan nito ang mga aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi pa ng China, kagagawan daw ng Pilipinas ang kabi-kabilang tensyon sa West Philippine Sea. Muli rin binanggit ng China ang dahilan daw ng mga tensyon nito ay ang anilay hindi pagtupad ng Pilipinas sa pangako nitong aalisin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal at pagpapadala ng mga supply para rito. It's a bittersweet day for Army dahil ngayong araw na nakaset ang military enlistment ni na RM at V ng BTS. Umulan ng kilig at luha sa reunion ng lahat ng 7 members ng BTS. Kasama syempre sina Jin, J-Hope at Suga na nauna nang nag-enlist, with RM at V na nag-enlist today at sina JK at Jimin na nakatakdang mag-enlist bukas. Sa isang heartfelt letter para sa Army, sinabi ng BTS leader RM na very happy siya maging bahagi ng grupo for 10 years. Naniniwala rin daw si RM na maghihintay ang Army sa kanilang pagbabalik sabay express ng kanyang love for Army. Promise naman ni V, babalik sila soon kaya mag-iingat daw parati ang fans. Ibinahagi rin ni V sa isang IG story ang photo nila ni Jungkook while rocking his military-ready buzz cut. Nag-post din si South Korean Oppa Park Seo-joon ng photo ni V with Wuga Squad. Double win ang panibagong blessing para kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Una riyan ang award na natanggap sa TikTok Awards 2023 at ang isa pa, reunion with Heart Evangelista na personal niyang nakita after ng kanilang reconciliation. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang most anticipated meeting after ng reconciliation ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at global fashion icon Heart Evangelista nangyari sa 84th birthday celebration ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, kung saan nagyakapan pa ang dalawang Kapuso Queens. Sa hiwalay na event ng hashtag Best of TikTok PH Creators Night 2023, tinanong namin si Yan Yan sa kanilang pagkikita ni Heart. Catch up lang kami ng mga kwentuhan and happy ako na nakita kami. Bukod dyan, isa pang nagpapataba ng puso ni Yan Yan, ang pagtanghal sa kanya ng TikTok Philippines bilang Top Breakthrough Creator of the Year dahil sa kanyang mga trending TikTok dance videos tulad ng price tag,
at iconic dance hit na Sabay-Sabay Tayo. Kailan naman kaya niya gagawin ang most requested Marimar dance? Gusto ko kasing gawin siya na may effort ako eh. Ayokong gawin siya lang, sinayaw ko lang. Kaya hintayin nila yon. Marami daw nais ipagpasalamat si Marian ngayong 2023. Una-una na sa lahat dyan yung pamilyang meron ako. And then yung sobrang daming blessings na talaga namang hindi natatapos. Kaya, at sa mga tao syempre sumusuporta at nagmamahal, sana wag sila magsawa. Kabilang sa most popular artist sa Philippines ang SB19 na sinundan ni Gabby Garcia. Dumalo rin sa event ang Sparkle U #Ghosted Stars, Sofia Pablo at Allen Ansay na tumanggap ng special award as TikTok's Power Couple of the Night. Naalala ko pa yung isang TikTok lang namin, doon na nag-start lahat. Yung love team namin, yung paggawa namin ng YouTube, doon kami nakakuha ng maraming fans. Well, of course, we're thankful to GMA and Sparkle for recognizing our love team, pero we really owe our love team to TikTok kasi kung wala yung platform na TikTok, wala kaming napagpakita chemistry. Kasi doon po talaga nagsimula yung lahat sa isang video na yon. Present din sina Micael Diaz at wife Miss World 2013 Megan Young na kinatutuwaan ng TikTok videos as Bones at Fofo na sumasalamin daw sa kanilang personality as a couple. Whatever you see on on TikTok, ganun lang din naman kami. Alam mo yon. So minsan may mga nangyayari in real life na nakakatawa, sinusulat ko yon para gawin naman namin sketch. So I guess kung may scripted man, yun yung mga bagay na inuulit namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Lusot na po sa Kamara ang resolusyong humihimok sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Samantala, dumulog naman sa Korte Suprema ang mga kabiyak ng mga host ng SMNI na nakadetain sa Kamara. At yan po ang sani-puwersang tinutukan ni Tina Pangliban Perez at Dano Tingkungko. Pinagtibay na sa plenaryo ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa ng SMNI. Sana po ay suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat po ng mga violations na nangyayari. Inuprubahan ito ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa mga paglabag umano ng Suara Sub Media Corporation, SMNI, sa ilang probisyon ng kanilang prangkisa, ng konstitusyon at ng KBP Code. Ang mga lumalabag sa tiwalang pinagkakaloob ng taong bayan ay dapat managot sa ilalim ng batas. The NTC may consider, Your Honor, but we take into account also the other jurisprudences in light of this. Naungkat din sa pagdinig kung sino ang ultimate beneficial owner ng SMNI matapos sumulat si Pastor Apollo Quiboloy sa komite na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil wala naman daw siyang kinalaman sa operasyon ng SMNI mula 2019 nang aprubahan ng prangkisa. Magkakaiba ang pahayag ng mga abogado ng SMNI. In 2018, Pastor Apollo owned 1.5% of the stock holdings of Suara Sub Media Corporation. But sometime in 2021-2022, he donated his shares to the cooperative. But based on our record, Mr. Chair, Pastor Apollo Quiboloy is the beneficial owner only in 2020. Iba rin ang mga nakasaad sa mga dokumentong isinumite ng SMNI sa Kamara as a Securities and Exchange Commission. It is very clear, based on our documents, and I will furnish you a copy, that he is, or he was, ultimate beneficial owner at least April 29, 2021, which is beyond the enactment of the RA, which is 2019. Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun na dito? Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file po. Hindi po ba to SEC, this is grounds for cancellation because of SEC. fraud? Yes, Mr. Chair. Any document that appears to be fraudulent or false or contains false statement submitted in support of filing of articles of incorporation or any amendment that constitutes fraud in the procurement and may be cancelled, Mr. Chair. Iimbitahan ulit ng komite si Quiboloy sa susunod na pagdinig. Naungkat din ang umano'y partnership ng SMNI at ng TV network ng gobyerno ng China. This is very dangerous, no? Alam naman natin ang linalabas ng China ngayon,
lalo na sa West Philippine Sea, ay puro kasinungalingan. Nilinaw ng SMNI na hindi pa pinal ang kasunduan pero ongoing na raw ang video sharing nila. Iniulat din ng SMNI sa komite na sinuspindi na nila si Jeffrey Celis at nireprimand si Lorraine Badoy. Nakadetine pa rin at naka-hunger strike ang dalawa sa Kamara. Emosyonal si Badoy nang tumanggap ng mga bisita kanina. 6 days, 24/7, walang kain, tubig lang. Sumulat si Celis sa komite para palayain siya dahil hindi na raw makakain ang kanyang ina. Bago ang Pasko, para makauwi sa aking ina at sa aking mga anak. Nagsorry rin siya sa inasal niya sa nakaraang pagdinig at sa hindi pag-check sa tinimbre sa kanya tungkol sa maling impormasyong may 1.8 billion peso travel fund ang speaker. Binanggit na rin niya ang kanyang source sa Legislative Committee Chairperson. A name was given. So there is a source? Yes, there is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. We will have to validate all of that. Mail. Hindi pa rin inaksyonan ng komite ang hiling niyang makalaya dahil sa petisyong inihain ng mga kaanak nila sa Korte Suprema. Ang pagkakapiit sa Kamara ni Lorraine Badoy Partosa at Jeffrey K. Eric Celis idinulog na sa Korte Suprema ng kanilang mga kabiyak. 3 ang petisyon nila. Habeas corpus o yung hiling na iutos na ilabas ang dalawa at ipaliwanag kung bakit sila nakakulong, certiorari o hiling na ipawalang bisa ang kanilang pagkakakulong dahil sa anilay grave abuse of discretion ng komite at hiling na iutos ang pagpapalaya bago o sa Biyernes. Dito kami sa Supreme Court para mag-appeal sa release ng aming mga asawa. Gusto namin kasama namin yung aming mga asawa. Ngayon nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? Mali rin daw, partikular sa kaso ni Celis na ipinakontempt siya dahil lang sa hindi pagpangalan sa kanyang source, lalo't hindi siya pwedeng pilitin alinsunod sa Shield Law o Soto Law. Iginiit din nilang pinagkaitan ng due process ang dalawa dahil ipinakulong sila nang hindi binibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang mga naging sagot sa komite. Para sa GMA Integrated News, Dan at Tingkungkot, Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras. Niratipikahan na ng Senado at Kamara ang panukalang national budget para sa susunod na taon. Kasunod yan, ipadadala sa Malacanang ang 5.768 trillion pesos na 2024 proposed budget para sa pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng pinal na bersyon, nadagdagan ng mahigit 8 bilyong piso ang pondo ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa kabila ng mga hinarap na hamon, may isang taong may tuturing na susi ng GMA Network sa mga natamo nitong tagumpay. Si Attorney Felipe L. Gozon o mas kilala bilang FLG. Kaya sa kanyang pagre-retiro, atin pong balikan ang kanyang makulay na buhay at puso para sa kapwa na naging daan para maitaguyod ang Kapuso Network. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa pagiging maliit na radio station, hanggang sa maging full-fledged TV station. At mula sa Rainbow Satellite, naging kapuso ng bawat Pilipino. Kapuso, anumang kulay ng buhay. At ngayon, ang GMA ang kinikilalang nangunguna, pinakamalaki, pinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Hindi ito magiging posible kung wala ang 3 importanteng letra. Yan ay ang FLG. Ang initials ni Felipe Lapuz Gozon, ang chairman at outgoing chief executive officer ng GMA Network Incorporated. Sinong mag-aakalang ang batang ito mula sa Malabon magiging isang higante sa industriya ng broadcast media? 1974 nang kanyang bilhin ang isang naghihingalong TV station mula kay Bob Stewart, kasama ng kanyang partners na sina Gilberto Duavit Sr. at Menardo Jimenez. Taong 2000 nang formal na maging CEO ng GMA si Gozon. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nalikha ang ilan sa pinakamalaki, pinakatumatak at pinaka-top rating na programa sa kasaysayan ng Philippine television. Gayon din ang mga pinaka-award-winning newscasts at public affairs programs.
Kabilang dyan ang 4 na prestigyosong George P. Body Awards na tanging GMA pa lamang ang ginagawaran sa Pilipinas. When I took the helm of the GMA in 2000, we were a far second among the Philippine TV stations. So I dreamed of making GMA #1 and rallied my team to work harder than ever before. The rest is history. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinalaki at pinalawak ang naabot ng GMA sa lahat ng panig ng bansa, pati na abroad, at sa internet at social media. Sa dunong at talent ng ating mga tao ay nararating natin kung saan tayo nahandoon ngayon. Walang ibang dahilan yan kung hindi yung mga taong bumubuo ng pamilya ng GMA. Sa pagiging number 1, ang mas malaking hamon para kay FLG. To do even better than what we have been doing before. And that is to provide the kind of superior, responsible entertainment that we have to the public. And more importantly, to provide objective, unbiased, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan na pagbabalita sa buong bansa. Sa kanyang pamumuno, nadala niya ang GMA Network sa iba't ibang tagumpay at naitawid din sa iba't ibang hamon at ang kanyang laging sandigan. Stand for truth. Integrity and truth are what we live for in the media industry. We are committed to truth above all else. Sa pag-anunsyo ni FLG ng kanyang pagreretiro, hahalili sa kanya bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez na Director ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. Mananatili naman Chairman of the Board si FLG at magsisilbing advisor ng kumpanya. Sa mahigit 2 dekadang pagiging CEO ni FLG, maraming naabot ang GMA. At sa bawat tagumpay, alam ni FLG kung sino ang dapat na pasalamatan, ang Diyos at ang mga taong bumubuo ng GMA. I have always said that our people are our best assets. The equipment that we buy will depreciate the moment we use them. But the stories we create live in the hearts of our viewers and appreciate over time. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At muli po mula sa amin dito sa 24 oras, maraming salamat at mabuhay po kayo, FLG. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales, mga kapuso. Naku, 2 linggo na lang, Pasko na! Ako naman po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.